Anong problema ng Iran sa Israel? Ba't ganyan karubdob kasidhi ang galit nila sa isa't isa? Go! Unang-una, Alvin, sabihin ko sa mga kababayan natin, hindi ako area specialist ng Middle East. Ang kaalaman ko dyan in terms of international relations in general and strategic studies. Pasok tayo sa katanungan mo, Alvin. No? Actually, kung titignan mo ang Israel at ang Iran, outlier yan. Kasi hindi sila mga Arabo. No? Of course, sa mga Israeli, no, yung language nila Semitic, pero hindi sila Arabic. No? Titignan natin, babalik tayo sa Biblia. Kung babasahin natin yung Biblia, anak sila ni Isaac. Yung mga Arabs, anak sila ni Ismael. Ayun sana, pero base yan. Ang Iran naman, hindi yan Arabic, hindi yan Semitic. Ano yan, mga Indo-European, no? Iba yung language nila. Kung titignan natin, Alvin, sa Biblia, matatanda natin sa Biblia, actually magkakampi ang mga Hudyo at saka yung mga Persians. So yung Hudyo, natin sila, yung Hudyo, mga Persians, oo, ang nagpalaya sa mga Hudyo. Yung Hudyo, yun yung mga taga-Israel, Professor. Yung Hudyo, Jews, mga Israeli. Jews, okay. Pinalaya sila ng mga Persians, mga Medes. Okay, okay. Historically, actually, alay sila hanggang modern days. Kaya lang, nagkaroon ng pagbabago ng relasyon ng Israel sa kanang Iran nung nagkaroon ng Islamic Revolution noong 1979. Nung pumasok na yung mga iman, no, ng mga nung naging kumbaga theocratic na ang Iran, doon lang sila nagkaroon ng problema. Pero historically, even before the revolution, actually very supportive ang Iran under the Shah sa Israel. Ngayon lang. So nagsimula yan since 1979 na naging under Islamic Republic na ang Iran. Nagkaroon na ng call ang Iran na dapat na talagang i-eliminate ang Israel. At dito na rin sinupuntahan ng Iran yung Hezbollah sa Lebanon. Na nagkukonduct of course ng active at least military operation against the Israel, no? Pero hanggang doon lang. Until of course nag-develop ng nuclear weapons ang Iran. Doon na talaga nagkaroon ng gulo. So actually, yung attack ng Israel, direct yan, of course, to disable Iran from developing its nuclear weapons capability. So ganun pala yun. Ang akala naman ng marami, Professor, yung Iran, Muslim. Yung Israel Muslim naman... Iran, pero tandaan natin, Alvin, iba rin ang pagka-Muslim ng mga Iranians. Mga Shia yan. Yung mga Saudi Arabia, Iran, Saudi Arabia, 50% ng Iraq, no? Mga Sunni. Actually, mas matindi rin magkaaway ang mga Sunni at mga Shia. Kaya napapansin natin, walang mga bansa sa Middle East na supportive sa Iran. Di ba? Okay. Tahimik ang Saudi, tahimik ang sabihin natin, United Arab Emirates, tahimik ang Qatar, tahimik ang Bahrain. Kasi may problema rin sila sa Islamic Republic na very militant at of course, Shia. Tama. So may extremism na involved pala doon. Yung takot naman ng iba, Professor, ewan ko kung naniniwala ka rin, pwede daw na maging mitsa ito ng Third World War. Kasi magkakampihan na eh. Yung Israel, ang kakampi noon, West at saka US. Yung Iran naman, yung kakampi naman, yung mga hardline, mga Iran, ay mga North Korea, Russia. Posible nga bang magkaganon? Hindi, mas maano yung geography rin eh. Malayo pa rin ang buso sa Iran. Although, of course, binibigyan ng Iran ang Russia ng mga drones, no? Oo. Pero kung papasok dyan ang Russia, I doubt it eh. Kasi malayo, ang China, marunong makitimpla. Pero ang kinakatakot ko, Alvin, eto, no? Baka mangyari sa atin yan. Yung ginawang operation ng Israel. Di ba? Nagawa ng Israel yung operation niya kasi talagang nag-ooperate doon mismo sa loob ng kanyang bansa, yung Mossad, infiltrated yung government ng Iran, tapos nagtayo na talaga ng drone station yung Mossad sa loob mismo, napasok niya yung Iran. Wow! No? Pwedeng gawin sa atin yan ng isang bansa na actively nag-i-involve ng espionage operation at katunggali natin sa South China Sea at sa Taiwan. Para sinasabi mo, yung China, kaya niya ring gawin ang ginagawa ng Israel sa Iran. Parang ganon. Pwedeng gawin sa atin yan. Ayun ang kinakatakot ko. Kasi pinag-aaralan ngayon yan.
definitely ng mga bansa, Russia, US, even China, with all pinag-aaralan, paano ka pa magla-launch ng, yung ginawa ng Mossad, very effective. Karamihan ng mga drone strikes niya nang galing sa loob mismo ng Iran. Kasi extensive yung intelligence network at of course na-infiltrate pa rin ng Mossad yung leadership ng Iran. Yeah. Nalaman niya, pinpointed niya lahat yung mga targets niya. Di ba ang China nagko-conduct sa atin ng intelligence operation? Tama. Di ba? Ilang Chinese espionage rings ang nabas ngayon last year. Halos 5. So sinasabi mo, Prof, may parallelism po. Pero that's a different topic for another day. Balikan ko yung Israel at saka yung Iran. Bakit ganun? Ayun, totoo ba yun, Professor, na parang ang objective talaga ng Iran, burahin sa mundo yung Israel? Ang objective naman yun ng Israel, pag nakakita siya ng mga Iranian, talagang defensive siya ngayon. Kumbaga talagang alam niya na para mapagduda siya, lalo na sa mga citizen ng palibot niyang bansa. Ganun katindi ang distrust o parang duda ng Israel sa mga karatig bansa niya. Bakit ganun kasidhi? Hindi, balik tayo nga, Alvin, sa ng Israel at Iran. Nagsimula lang yan ng 1979. So doon pa rin tayo babalik. Nire-raise ngayon ni Prime Minister Netanyahu na ang punot dulo talaga ng tunggalian nila, yung Islamic State. So nag-raise na ng possibility si Netanyahu na open siya sa regime change. Kasi sa tingin ng Israel, pag natanggal mo yung Islamic State, okay na sila ng Iran tsaka ng Israel. And of course, maski sa mga yung Islamic State. Oo. Ay, hindi naman papayag yung Iran na matanggal yung Islamic State. Hindi, mababa na rin yung credibility ng Islamic State sa kanyang mga mamamayan. Kasi napaka-repressive din yung Islamic State. Oo nga. Sabi ko nga, di bali na walang pagkain, di bali na walang edukasyon yung mga bata, basta may armas. Ang Iran, yung priority ng Iran, armas. Tsaka nakikinabang lang yung mga member ng yung religious order. Tama. Sila lang. Tsaka yung military, yung ordinaryong tao. Apa. Wala silang access sa wealth, wala silang access sa information, wala silang access sa education, lalo na mga babae. Correct. Kaya nga. And finally, Professor, anong basa mo? Saan hahantong ito? Saan hahanto? Anong future nito? Tatagal pa ba ito? Kasi may impact sa atin eh. May impact sa OFW, may impact sa presyo ng petrolyo. Kaya kahit pa paano, layo ng Pilipinas, pero ramdam natin ang epekto ng gyerang ito. Ang tanong, tatagal ba ito at gaano ang itatagal nito sa iyong palagay? Alvin, may mga indikasyon na hindi ito magtatagal. Unang-una, talagang na-shock yung leadership ng Islamic State, no, sa lakas ng kumbaga ng hataw sa kanilang Israel, no, na hindi lang yung capability ng Israel, nakita nila yung vulnerability ng kanilang lipunan na napasok mismo yung leadership nila. Pangalawa, of course, napapansin din natin, walang mga Arab states ang willing mag-support, magbigay ng support sa Iran. Tahimik kasi nga eh. May issue rin sila eh. Oo. Tsaka tahimik sila, Professor. Magtataka ka rin. Although, sinasabi naman ng iba, kaya daw ganyan yung Iran, parang press release naman ng Iran, kasi pinulbus mo na yung Gaza eh. Inapi mo yung mga Palestino, ibang issue pa po ng Israel po yun. Sa kabilang side naman po yun, may kaaway po sila. Oo, pinulbos mo. Complicated talaga yung Middle East eh. Complicated. Pero mukhang hindi umaano yung Gaza. Talagang issue talaga dito, Israel at of course Iran. At nakakapagtaka, hindi naman nakakapagtaka, no? Nakakapagpansin talaga na tahimik yung mga Arab states. Tama. Hindi all out ang support dun sa Iran. Ano po? Pero last pa, Alvin, hindi na magamit ng Iran yung kanyang mga, kumbaga katulad ng Hezbollah. Kasi napulbos na rin ng Israel yan recently. No? At nagkaroon na ng indication, nagpadala na ng mensahe ang Iran through sa United Arab Emirates, sa Bahrain, na balak na niyang bumalik sa negotiating table with the United States regarding sa nuclear weapons program. So sa tingin ko, sa mga indikasyon na to, hindi ito magtatagal. Okay. Sige, thank you for your